Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. And before tayo mag-start, tayo po ay manalangin muna. Father God, maraming pong salamat sa gabi nito. Continue to bless us. Lalong-lalo na ang bawat isa. At nagtuturo po ngayon si Pastor Marlon. Continue to prepare our mind and hearts as we study about Greek subject, kung saan maintindihan po namin, Panginoon, ng original na pagkakasulat ng New Testament para mas malapit kami, Panginoon, sa katotohanan at ang konteksto ng pagkakasulat and artistry, and even hindi nawa sa isip lang ang aming pong pag-aaral, kundi merong application po na magawa namin para sa amin pong spiritual na lakad at pananampalataya sa iyo. Thank you, Father God, nawa ikaw ang maging sentro ng aming pag-aaral at ang banal na espiritu naman ng aming dakilang tagapagturo. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So isang comment nga ng amen dyan kung tayo po ay prepared na lahat. At eto, meron po tayong mga bagong join sa atin pong Zoom. And currently, ito po ay recorded na sa Zoom at airing. About to air in 3, 2, 1. So, yan. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. At naka-air din po tayo sa atin pong live streaming. Naririnig po ba ako sa Zoom? Opo, Pastor. Opo, Pastor, yes po. So, purihin ang Panginoon. Thank you po. At sa mga nanonood sa live stream natin, hinihiling ko na mag-comment po or i-share natin ang atin pong pag-aaral ngayong gabi, Greek 1. Ito po ay promotion live stream. Sa mga susunod, hindi na po tayo makakapag-live stream. Kumbaga, promotion lang natin to para malaman natin kung gaano ka-excited o exciting yung pag-aaral ng Greek. Dahil nga po ang New Testament ay sa Greek language po na isulat, and yun din po ang lingua franca nung panahon po ni Jesus Christ. Ibig sabihin, mother tongue po ang Greek. Kaya ito po ay isa sa importante na subject na malaman, lalong-lalo na kung tayo po ay mga pastors. And ayan, at pinapakilala po natin sa inyo ang ating speaker ngayong gabi, si Brother Marlon. Siya po ay pastor ng Hilltop, ano ba yung nakalagay dito? Hilltop Bible Baptist or Church. Hilltop Baptist Church. Ayan. And BA in Church Studies na po ang kanyang natapos from the Center for Biblical Studies Institute and Seminary. Sa Antipolo po ito, no? Tama po? Yes po, Pastor. Ayan, sa Antipolo. Praise God. Staff po siya ng CBS, staff and member, and currently studying na rin siya ng Hebrew 2 and Greek 4. At baka pag-din natin sa biblical language and communication, and na-propose ko sa kanya. Pag ako nagsabi, walang angal yan. Kaya naka-broadcast sa Zoom at saka po, sa Pastor. Oo. At praise the Lord. Ayan po, at tayo po ay magpapatuloy na. Ang time po natin ay 7:59. Sabi ko kay Pastor Marlon, kapag delay tayo hanggang 8 o'clock dapat makapag-start. And yan, kalooban ng Lord na tayo po ay magkakasamang mag-aral. Shoutout muna sa mga naririto sa atin pong Zoom. Pastor Joel, itong mga nag-comment lang sa comment box. From South Korea,
Brother Jeffrey, Pastor Irineo from Rock of Ages Praise Center, Pastor Amador from Santo Tomas, Batangas, ng All Nation, Full Gospel Ministry, from Caloocan, Pastor Rogelio, Pastor Joel from Full Gospel Church sa Los Baños, and Pastor Jaime from Light Salvation Church ng Castilla, Sorsogon, Pastor Ruben from Christian Asian Church, Silang Cavite, Jesus Christ Answer Fellowship, si Pastor Dennis from Bohol, Shalom Christian Church from Imus, si Brother or Pastor Wilfredo, si Brother Jumer naman, Rock of Salvation, Calawan, Laguna, United Church of God Ministries, Hong Kong, Sister Irene. Hello po, good evening to all, sabi ni Sir Ayuman. From New Life Church Town, San Jose del Monte, Bulacan. Free Methodist Church, Santa Cruz, Laguna naman si Pastor Aris. So, ayan, hindi na rin po natin papatagalin at ibinibigay ko na po ang panahon kay Pastor Marlon. So, sige po, at bigyan nyo lang po ako ng cue kung ipe-present natin yung Alright. sa may Sige po, Pastor. syllabus natin. Yan. Ayan po. Ako po pala si Pastor Marlon Paulas yung from Antipolo City po. Kasalukuyan po akong nag-aaral po nga sa Center for Biblical Studies Institute and Seminary po. At the same time, nag-assist po ako as staff, then nag-aaral na rin po ako sa para lang pambiblia ng Greek for enrollan po namin ngayon, then Greek Hebrew 2 po. Dito po tayo sa catalog course description. This course is the first part of Greek 1 and introduce student to the foundation elements of Biblical Greek. Topics includes writing, pronouncing basic grammatically principles. Translation exercise will be a significant component of the course po. So, dun po sa course of objective naman po. Yan. Ayan po. By the end of course, students will appreciate the beauty and depth of the Greek language as the original language of the New Testament. And so to po, develop a passion for learning biblical Greek to enhance their understanding of Scripture. Next slide po. Okay. Sa violation objectives po, by the end of the course. Volitional objectives po. By the end of course, student will commit applying their Greek knowledge to deepen personal Bible study, persevere in learning more advanced aspect of Greek in future course po. Ito po yung ating pag-aaralan po, no? Yung overview po ng of course objectives, yung expectation and resources. Yan po sa module 1, yung alphabet, vowels and accent. Then yan po. Sa 2 naman po, module 2 yung pronunciation, then yung 3 article, then 4 yung preposition po. Sa po GC natin, may kita po natin yun. Na-download po ba ninyo yung ating mga po na nandun po sa GC natin, yung link po. Yan. Okay po. Next slide po. Course, yan. Yan po yung pangalan ng ating book, yung New Testament Greek for Beginners by J. Grassman Maychen. Ayan po yung inaano din namin dito sa school. Then may mga sa ngayon po, ayan po muna yung ating anihin. Then yan. Tingnan niyo na lang po sa mga nag-enroll po ng ng subject na to. Sige pa, Pastor. Ayan, attendance, active participation in online discussion and completion of assigned exercise our mandatory regular attendance will contribute significantly to your engagement score. Medyo nakabahan po ako ng konti. Konti lang naman. First time po kasi magturo po sa Zoom. Medyo hindi pa po gamay yung
sa pag-aano po assist nito. Then students should ensure access to reliable internet connection and computer or device capable of supporting online learning platforms. Technical assistance can be sought through the course instructor. Sa academic dishonesty and plagiarism po, the Mobile Bible School is committed to upholding integrity in all aspects of learning. Any act of academic dishonesty, including plagiarism or cheating, will be reported to the associate dean of students. Consequence may include a grade of 0 for the assignment and potentially false po for the ano. Bilang for me po bilang Bible student, yung word po na integrity po dyan, syempre, ginagawa po Sa natin yung Mobile tama Bible School, or tayo'y na alam nagtitipon po natin online. na ang Panginoon po Sa yung makakita sa tahanan man, atin po. nasaan ka So, man, yun po. naroroong tunay. And Kaalamang makalangit at bibig. resources mode. Ayan po, yung ida-download nyo po. Ito po yung ano, yung app na pag dinownload nyo po sa ating Android phone, yan, may kita nyo po yung ano diyan. Kompleto po yan. May kita rin po natin yung book na ano natin na ginagamit yung Mason diyan. Yun po. So diyan po sa Comprehensive Guide Master New Greek. Ayan po yung ano natin book kung gusto niyo po ng PDF. Meron po ako ditong ito yung ginagamit ko po na ano na book yung kay Mason po. So kung wala po kayo ng hard copy ngayon, pwede po nating ipa-bookbind or pwede po kayong bumili. Sa Amazon meron po yata, medyo pricey nga lang. Or kung gusto nyo po, kung gusto nyo lang po mag ano ng hard copy, PM lang po kayo sa GC kung paano natin pwede natin po ipa ano to, bookbind, then pa JNT na lang po sa ano. Tapos yun po. Ayan yung kung gusto niyo na po ng access na book talaga, yan po yung PDF natin. Then yan yung YouTube po. Panoorin niyo po yung ating kung paano po isulat siya. Yan yung sa ituturo din po diyan kung paano po i-pronounce yan. Doon din po sa ano natin, sa handouts po natin, may kita po natin yung ano doon. Yun. Nakasulat din po doon kung paano yung mga ano natin. Mamaya sisilipin po natin yun. Yan po. Next slide pa, Pastor. Beginner access, Group 1 presentation. Sige po, Pastor. Yan. Pwede po nating mamaya buksan, isunod buksan yung ano natin. So, yung presentation nun po ang Yung pwede ano nang po. i-open. Pasadalan po natin ng saglit para magkaroon lang po sila ng idea. Tas yung ano na po. Kayo na po ang nakaano sa presentation. Okay. Sir. Iguan, lang. Ito yung kanina. Ayaw.
Ba natin ito. Oh, accent po pala to. Sorry po. Ipagpaumanhin niyo po ang aking pagkakamali. Ito. Okay, or sige, dito na po muna tayo sa PowerPoint. Ayan, kita po ba, Pastor? Apo, kitang-kita po. Yung PowerPoint? Yes po. Ayan po. Gusto ko, wait lang, Pastor Nasaan po nakasave yung yung materials natin? Ayan. Ayan, dito po muna tayo sa accent bago po tayo sa alphabet. Ayan po. Yung accent, Mason explains that accent are marks placed above vowels to indicate the proper pronunciation of a word. He emphasized their importance for understanding the language, particularly in distinguishing between different words, form, and meanings po. Yan po, yung tatlong natin. So, yan. Yung acute, yung grave, then yung circumflex. Doon po, meron po yung doon sa may link po, maano po natin yan, yung na yan. Yan. Mason present the basic rules for placing accent in Greek words. These rules are based on the position of the vowel and the length of the word po. Then importance of accent. Well, accent may seem like a minor detail. There are crucial for understanding po the nuances of the Greek language. They can distinguishing and between different word forms po. For example, the acute accent on the final vowel of a noun indicates the nominative case while the grave accent indicates the genitive case. And maano po natin yan pagka medyo nag-proceed po tayo. Sa ngayon, magpo-focus po muna tayo sa alphabet then sa accent po. Welcome, Pastor. Yan po, pinasadahan po natin na dapat una po yung ang ating alphabet. Pero focus muna tayo dito sa Yan po, pumiko tayo ng mga vocabulary, yan, yung mga ibang kakapasidad na madalas po nating nakikita po sa New Testament or parang okay. Na lang po, mute na lang po yung Yan. Nag-pick po tayo ng mabilis. Ito pong Greek one ay sa ngayon ay hindi po to yung tulad ng advanced na Greek po. Ito po yung syempre ang goal lang po natin ay kung paano po makabasa yun po, yung makasulat then makapag-translate po. Hindi po siya yung katulad na advanced na katulad po ng sa amin or yung sa iba po, yung mga nag-Greek na dyan, yung sa isang linggo nag po ng assignment then nag-quiz po. So tapos nagme-memorize po. So kung di ako nagkakamali nasa 1,100 vocabularies po yung mini-memorize po namin. So yan po, ilan lang po yan sa ngayon and po muna po yung ating i-memorize. Yan yung mga na yan. Yan yung noun yan, verbs.
Yan po, sa bonus tips po tayo. Kaya po to inuna ko para magkaroon po kayo ng idea para po kung paano yung gagawin nating sistema po sa ating pag-aaral sa Greek po, no? So, ito po yung mga tips para po ah, makatulong po sa atin ng maayos na kung paano aralin po itong ating Greek. So, naniniwala po ako na kahit anong galing ng isang teacher, pero ang estudyante ay di naman po determinado. Baliwala po yung galing ng teacher. So, nakasalali rin po sa estudyante po ah, yung pagkatuto po, no? So, yun po. Sa number 1, find a study buddy or join a language exchange group to practice speaking and listening. So, dito po sa amin, may group po kami minsan na nagdi-discuss po kami yung mga amin pong inaaral, tas din kung paano po namin ini-speak. Yan. Tapos kung meron man po tayong parang kaibigan na titik din po ng ng Greek or mga malapit po na so yun po. Try po natin i-practice to, no. This can helpful stay motivated and make the learning process more enjoyable. So yun po. Memorizing vocabulary takes times and effort po talaga. So, yung minememorize, okay. Oh. Okay, rinig po ba, Pastor? Yes Hello po, may po? naririnig po ako. Okay. So yan, pasadalan po natin to ng mabilisan po, no? So, yun. Memorizing vocabulary takes time. Meron po kami ditong ginagawa, yan po yung may kita natin sa number 3, yung flashcard po dyan. Meron na rin po sa cellphone dyan, sa Maysen. Sa yung pag dinownload nyo po yung apps ng na may kita nyo po doon yung Maysen. Tapos pagka kinilik nyo po doon, may isa-isa po doon para ma-practice nyo po. Pero sa ngayon, ang i-memorize po natin ay ito po. Then yan. Copy nyo na lang po sa natin, sa notes po natin. Then yun. Ito po yung namin, yung ring. Yung para siyang flashcard. Ito po yung yung Greek word. Then sa likod po yung naman yung English po, yung ibig sabihin niya po. So, yun. Or sa book naman po yan, na po namin. So, minsan hanggang pagpunta ng CR, dinadala po namin sa pagme-memorize po ng vocabs. Kasi kung wala kang vocabs, hindi mo siya, for me mahirapan kang i-translate kasi yan po yung foundation ng ating pagta-translate po. So, yun. May nabibili sa Shopee nung ring. Opo, meron din po. Oo, ito po, binili rin po to sa Shopee. Kaso niregalo kasi sa akin to kaya hindi ko po alam yung link po nito So, yun, na lang po siguro sa GC natin, Pastor po. Sige, magsesend ako. Umorder Okay, nga ako ng 6 Opo. Nasa 100 pieces po yata yung niyan. Isang ganun. Mura lang naman po yan. Ayan, yung quiz yourself, test yourself on vocabulary regularly. And this helps identify words you need review and reinforce your memory po. Para lang po. Kumbaga, hindi malaglag yung natin, minememorize po. So, gawin po nating parang kung habit po natin yung mga bagay na kunwari paglalaro po ng mobile games yan. Ayan po yung gawin nating laro. So parang ganun. Enjoy lang po natin yung pag-aaral nitong natin subject na to. So ayan po.
Minsan gumagawa po ako ng yan, yung acro pag ano po, rhymes, word roots, yan po, yung then story. Paano ko pa minomorize dati na yung Books of the Bible? Pakanta po yun eh. Tapos yun, nagulat na lang yung mga kaklase ko na memorize ko. Akit ako sa sarili ko, di ko inano eh. Di ko akalain na nasagutan ko ng ganun kadali lang yun. Yan, yung ginamit ko po yung ano yan, yung pakanta na ano, ginawa ko siya ng kanta po. Yan, yung consistency po and practice isang oras sa isang araw. Yan, pinapractice po namin. Yan, tas lagi pong dala yung ano, sinusulat ko po yung ano. Sa ano po natin, sa link po natin sa YouTube, may kita po natin doon kung paano isulat po yung mga letters po. So, i-download nyo na lang po doon para pag nakakita nyo po. Ayan yung mga app po na ano. Alright. Ayan po, don't be afraid to make mistakes. Mistakes are part of the learning process po, no? Focus on understanding why you made a mistake and correct it. So, yun po, wag po tayong matakot na magkamali. Natural lang po yun na ano, pero hindi yung ibig sabihin di po natin i-develop ang ating sarili. So yun, celebrate your success. Ayan, recognize your progress and reward yourself for your efforts. Minsan pagka nakakatapos po ako ng yan ng quiz, yan tinitreat ko po yung sarili ko. Minsan ano, nag-order po ako ng mga pagkain para lang po ano. So yun. The best resources for learning Greek will depend on your learning style and goals. Yun nga po yung sinabi ko po kanina. Nasa estudyante pa rin po kahit ano pong galing ng isang teacher sa pagtuturo, pero yung estudyante naman ay hindi nga po interesado or di naman po determinado. Baliwala rin po. So yan, experiment with different option and find what works best for you po. Yan po yung ating mga ano po. Yung sa naano rin po to sa ano, sa cellphone po natin yung keypad po natin. Yan, may instruction po diyan kung paano po gawin po, no. So yan yung mga ano po natin, may kita rin po natin yan dun sa ano. So before you move on po sa next week po na ating pag-aaral, yan po yung mga gagawin po natin, yung i-memorize po yung alphabet, lowercase po muna tayo. Pero pag-aaralan po natin yung upper. Pero sa ngayon po, focus po tayo sa alphabet, lowercase, with integrity po. Kasi pagka magsasagot po tayo ng ano, ng mga quiz, pwede po kasi nating ano yan eh. Yan, i-chat GPT, Google Chrome, tapos isulat mo lang yung ano, so ang pinapractice po natin dito is yung integrity. Pati pagka inano po natin yan, hindi po minsan accurate yun. Iba pa rin po yung mismong sabok po eh. Makikita po natin yan ng teacher kung kinuha po talaga sa Google or yung estudyante po talaga yung nagsasagot. So, yan, understand the basic pronunciation. Yan po. At yung pinaka-importante po sa lahat, yung pray po talaga. Kasi medyo maglalaan po talaga tayo ng oras dito kung seseryosohin po natin yung ano na to. Dati yung sa page po ng ating MBS school, nakita nyo po ba? Naka-featured po. Ako po yun, yung naka-featured po doon. Medyo ano pa po yung ano ko nun eh. Wala pa akong balbas nun, saka medyo pogi pa tayo. Hanggang ngayon na rin po, yung presence of God inside
Yun po. Yung meaning po ng pogi. So, yun po. Sorry po kung hindi po kayo natawa sa joke ko. Yun. And dito po tayo sa ano, sa ating pag-aaralan po. Yung tama po ba, Pastor? Sorry po. Baka salita ko ng salita. Yung pinag-aaralan po natin, hindi naman po pala, ano. Hello po, Pastor? May kausap pa po ba ako? Yes po, Ah, rinig po, ayun, Pat. amen. Amen. Thank you po sa sumagot. Dahil po dyan, meron po kayong prize kay Pastor na book. Joke lang po. Pangalawang joke ko na po yan. Baka po kasi sobrang seryoso niyo po dyan na ano, yung mga ano. Masaya po ako na meron na po akong makakasabay na mag-aral po ng Greek po, no? Mula po sa mga classmate ko po sa MBS. So, yun. Masaya lang po ako dahil yun, nakasama ko po kayo na pag-aralan po to. At the same time, yun, kahit medyo may konting kaba, yun, na nag-assist din po dito sa pagtuturo po, no? So, yun. Sabi nila pagka kinakabahan daw, ibig sabihin nag-iisip daw. So, yan po yung simple and double and two letters consonant. Then yung combination po, no? Yan po yung simple vowels po. So yan po yung ano na yan is alpha. Yan po. Check nyo na lang po sa ating PDF po. Yung complete na ano po yan. So yan po yung eta, iota, upsilon, and yung epsilon, omega. Then yung omicron. Yan po. Alpha in bat. Kaya nakukuha po ba yung sense? Meron po bang pwedeng ano dyan, volunteer? Or hindi pa gaano? Sige po. Ayan po, ganyan po pinapronounce yan. Yung ano na yan. Yung eta, iota, yung as in patig. Yung epsilon, e as in pen. Yung omicron. Then yung, ito, pinapronounce po to na long. Omega. Ayan, sige po, bigyan ko po kayo ng ito, konting time po. Ayan, kahit mga 2 minutes po. Ayan, i-memorize po natin yung ano na yan. Ito po yung uppercase, then yung lowercase po, no? Then, try natin sagutan po ito. Yung ano na to. Sige po, mga 2 minutes.
Okay. Oh, oh, wala. Oh, sorry po. Ayan po. Meron po bang pwedeng mag-volunteer? Yan po, yung sa bubbles po natin, kung memorize na po natin. Yan, dito po. Sa number 1. Saan po yan dito? Anyone na pwede pong mag-volunteer? Ito po. Sa uppercase. Saan po dyan? Sa ABCD na po yan. Yung alpha. Pwede pong i-open yung mic po. Letter D. Oh, tama po. Sa number 2 po. Sa number. Letter G. Letter A. Letter G. Letter G. Letter G po yan. Letter G. Okay po. Sa number 3 po. Letter B. Letter Yan. B. Number 4 po. Letter E. Okay. Sa number 5 po. Letter C. 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 Pong letter? Letter Yes. 6. Sa number 6 yung omega. Letter A. Letter A. Yung parang ano po. Letter A. Yung seven po. Letter F. F. Oh, grabe po pala yung mga kaklase ko Parang mas magaling pa sa akin mag-memorize. One click lang na ano na po So, yun po. Yun po yung ano natin. Ang ating simple vowels app. Yan po. Yung 2 letters vowels na kung tawagin ay yan po yung maganda to pagka ano po wait lang po double check ko lang po dito sa ating materials. Okay. Kung alam ko na send ko to kay Pastor para mas okay. Tapos lang pa double check natin. Okay, sige. Siguro next time po natin yan. Pinagsama pong vowels yan. So yung A, oy, as, I,
as in patig po. Yan. Yung E as in pen. Yung U as in lubricant. Oops. Yan. Ayun. Ito pala. Ayan po, yung ano natin. Ayan, zoom ko lang po ng konti. Ayan po yung uppercase, then yung pinopronounce niya sa ating, i-download nyo na lang po sa ating GC. Yan, yung beta, yan, gamma, delta. Yan po yung ano niya, kung paano po, yung name niya po. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron. Yan po, ano nyo na lang. Yan po, kung paano siya i-pronounce po. Yan. Yung alpha as in, yan, alpha, plus yung B, beta, yan, gamma, delta. Sa mga nag-take po ng subject na to, ayan po, i-ano natin. So, para maano po natin, i-practice natin, then pwede po nating isulat yan. Sa akin po, sinusulat ko po yan eh. Then, yun, gumawa po ako ng flashcard. Tapos, yan, sa likod po, yung pangalan nito. Yan. Sa likod yung kung paano siya, kung ano yung name niya, tapos kung paano po siya i-pronounce po. Ayan, the vowels, alpha, ayan, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon, omega, ayan, are pronounced similar their English. Parang, nakukuha niyo po ba yung sense ng ano po, ng ating vowels po? Kung paano po, ano siya, i-pronounce po? Na may pagkakalintulad po sa English po. So, sa pagpapatuloy po ng ating pagka medyo masters na natin tong ano alphabet, yan, saka po natin ma-appreciate yan pagka nag-ano na po tayo ng isang word. Yan, consonants, most consonant are pronounced similar their English po, no, counterparts but with some variation. For example, yan po, gamma po yan, hindi po yung pinopronounce yan Y. As in G, yan. Pag nakita po natin yung ano na yan, yan o, yung gamma na yan. Yan. Saan ba yan dito? Sa lowercase. Ayan po, yung gamma. Yan yung, kaya po natin ng konti. Yan. Yan. Yan po. Pag nakita po natin, hindi po pinopronounce na parang Y. G po yan. Yan, gamma. Ibig sabihin po. Yan. As in gem. Yan yung yung X na yan, hindi po X. Yan, parang CH po yan. Parang back. Small Greek vowels. Ayan. Meron po tayong sa vowels po, meron po tayong 5 po, no? Yung alpha, epsilon, iota, omicron, saka upsilon, consider short vowels. They're pronounced similar, their English counterparts but with slightly shorter. So yung ano po dyan, ito po yung long vowels. Yan po yung yung eta. Yan. Eta, yan. Tapos yung omega po, yan po yung red na yan. Oo, pinopronounce siya ng long. Omega. Upsilon, iota, eta.
Ayan, kanina yun, naano na rin po natin yung ano. Yan po yung sigma. Sa sigma po pala, mayroon po yung pala, parang pa-letter C po. Kaparehas po niya. So mamaya po doon sa ano natin. Pasadalan po natin ng kaunti ito para magkaroon po tayo ng idea sa atin pong ah, PowerPoint mamaya na ano po. Yan. Yung dalawa pong pinagdugtong na ano po. Tawag po doon diphthongs. Yung dalawang vowels po na pinag combine. Yan. Wag po kayong malito. Parang yun nga po yung ano niya. Parang pinopronounce po siya na parang English po. So, not all the time. Ayan po, yung pinag yung alpha, tapos yung iota. I as in say. Yan, yung A as in yan, say. Yung tunog po. Pwede po bang pa-comment kung masyado po kung mabilis or naunawaan po ba ako sa ano ko po? Anyone na pwede pong mag-volunteer dyan? Kung may kausap pa ba? Hello po? Naririnig po ba ako? Yes po, Pastor. Klaro po. Yes, Pastor, yes. Thank you po sa ano. Baka kasi na ano na ako, nawala na ako ng internet or ika problema eh. Yan. Dito lang po kami. Salamat po. Yan. Ito po yung ano natin, yung book natin na yung Masons New Testament Greek for Beginners is a highly respected textbook that has been used by countless students for over a century. It's known for its clear and concise explanation po. Its focus, kaya po natin gamit yan. Meron naman pong ibang book na rin po, Greek. But now sa ngayon, dito po muna tayo. Ito po muna yung gagawin natin materials po. Gagamitin materials. Yan po. On the importance of understanding the original language of New Testament. The books includes a comprehensive introduction to the Greek alphabet along with a detailed explanation of grammar and vocabulary po. Mastering Greek alphabet is the first step toward unlocking the rich and complex word of New Testament po, no? By learning the letters and their sounds, students can begin to read and understand the original language of the scripture, deepening their appreciation. Yun nga po yung sinabi po ni Pastor Rodri kanina, for the text and its meaning. Yan. Minsan, kumbaga sabi ng isang yung naging naalala ko yung teacher ko po sa Hebrew sa pag-aral po ng language. Yung parang nanood tayo ng TV na black and white. Pero yung natuto na po tayo ng language, medyo nagkaroon na po ng color. Yung color pala na bilog na yon, yung nalagyan ng orange pala yung So, nalilinawan po tayo kung ano po yung original meaning niya. Parang minsan po tayo sa isang sa beach. Minsan tinatanaw natin, sayang-saya na tayo dun sa karagatan. Then yung sa gilid na yun, may mga puno-puno pa. Then minsan may aahon pa, may dalang isda, tapos ibebenta sa'yo. Tapos may kita natin yung habang nakaupo tayo or nakatayo, nagagandahan tayo sa buhangin. Pero pagka sinisid pala natin yon, lumangoy tayo, may kita natin yung ilalim ng karagatan. Nakikita natin, ay, may corals. Ay, ganito pala, may ganito palang isda dito. Nakikita po natin yung beauty po. So, ganun din po yung pag-aaral natin ng
language po, ng Greek po. So, yun. Ito po, proceed po tayo sa ating ano. By learning the letters and their sounds, students can begin to read and understand the original language of the scripture, deepening their appreciation for the text and its meaning. Mission New Greek Testament for beginners provide a solid foundation for this journey, making accessible to students of all backgrounds. Ayan. All right. 8:48. Ayan. Kaya ako po inano yun para medyo magkaroon po tayo dito ng idea para po mas maunawaan natin ito. Maunawaan rin naman po natin to pero iba pa rin po yung inano natin yung yan po, 2 letters vowels. Yun yung pinagsama po kanina na ano natin. Yan po yung lowercase, then yan po yung uppercase. Isel. Hypnosis of the vowels po. Yan yung uppercase alpha. Sounds at sounds yan. Yung like A as in bat. Yan po yung HI, yan. Yung A, yung OI, yan po. Sound I as in fatigue. Ayan, nakukuha po ba yung sense? Pwede po bang mag-open mic po dyan? Kung ano po, nakakasabay pa po. Yes, Pastor. Linaw naman po yung explanation ko po. Yes, Pastor. Yun, thank you po. Wow. Salamat po sa nag-volunteer na magsalita. Chinecheck ko lang din po baka po kasi ano wala na ako kausap or nagka-problema po yung ano. Yan po. Write down the 5. Ayan. Yung vowels po. N2O and the 2E. Siguro yan sa assignment po natin isulat po natin yung alphabet po mga 25 kahit mga 25 or 30 times po para maging familiarize po bago po tayo mag-proceed sa iba po nating ano. Yan yung accent kabisaduhin din po natin yun. Para importante rin po kasi yun para pag pinopronounce po na ano. But ngayon, focus po tayo sa lowercase ng ating ano po. Para medyo hindi mabigat at mabilis po natin maunawaan din po. Then para makapagpatuloy po tayo sa hanggang sa pagta-translate. Kakapain po muna natin yung ating mga ano po, mga kapatid na nag-enroll po nito. Baka po kasi sa sobrang ano natin, hindi na makasabay po. So, sabay-sabay po tayo na matuto dapat. So, yun po. I-check nyo lang po yung kanina yung mga tips po. Kung ano po yung ibang mga diskarte. Sana po makatulong sa inyo yun. So, isa po yun sa mga inaano ko po, mga pinaraktis po. Yung mga yun. Yan yung sa sa ring po nito. Yan yung pag dadala rin po ng book. Yan, sinusulat ko. Hanggang, yun nga, yung sinabi ko nga po, hanggang sa pag-CR, kasama ko po siya para hindi ko mawala Kasi kinabukasan, magsasagot na naman kami ng, ng translation po. At least, kahit na hindi ko man buo siyang matranslate nun, at least meron akong alam na vocabs na kaya ko pong i-translate from Greek to English po. So, pasibagan po ang ano dito. Isa sa mga masasuggest ko po dito.
Ayan po, yung simple consonant. Yan, yung beta, as in B, as in boys. Yan. Delta, TH yan, as in them. Yan, yung as in zebra. Ano pa? Okay. Yan, zeta po. Ayan, yung te. Ayan, theology. Te as in T. Yan, lambda. Small, ano po yan? L as in live. Yung mu as in meat po. Nakuha niyo po yung sense? Ito, yung mga ano na to. Yung yan, yung mga yan. Pwede po bang mag-comment ang isa sa ating mga ano dyan? Yes, Pastor. Yung nagigets po. Ayun, salamat. Sana po nakukuha niyo po yung sense para pagka ano, pagka nag-proceed po Praise God, tayo Pastor. sa ating mga next ano po, basic na lang. Ang pagkakaalam ko, mga estudyante po ng MBS masisipag po sa pag-aral. Bagamat hindi naman tayo ganun ka talino, pero masisipag po talaga mag-aaral. Nakikita ko po sa mga ano nun, sa ating page, meron pong mag-ano doon, sobrang na ano po ako, na-encourage po ako, yung dalawang mag-ano po, sa ganong age nila, sa ano, yung pagpupursige po nila sa pag-aaral po, sa salita ng Panginoon, kahit na may age na po sila. So, yun po yung kagandahan po sa ating platform ng ano po, school, na anytime pwede po tayong mag-aral. Ayan po yung simple consonant po. Yan yung mga consonants po natin. Yung ro, yan po, ro po yan, as in R. Yan, R as in run. Yan. Ito po yung sinabi ko kanina, yung ano, yung sigma na ano yan. Pag nakita niyo po yan, ah, yan po. S as in soap. Yan po yung ano, dito muna tayo mag-focus po sa lowercase po. Para ano, hindi medyo mabigat sa pag-memorize niyo po. Ayan yung dalawang po yan. Parehas S po yan as in soap. Ayan yung oh, wait lang po ah. Ayan yung tau as in T. T as in T. Yan. Naano ko baka magkamali po ako Yan po. Yung P as in pax. Yung F. Ayan po. Ayan P. Ayan rho, sigma, tau. P as in pax. F as in pax. So yan po. Yan po yung hindi po yan Y. G po yan. Ayan, yung gamma. Gamma po yan. Kamukha niya kasi yung Y. As in gamma. So medyo ano po to. Mali. Mali. So gamma po yan yung ano yan. Sorry po. So yan yung CH po. Yan. As in, yan. H as in happy. Yung Papa as in K. K. Yan. Parang similar po siya sa English po. No? But not all the time yung iba po. Kasi may mga kawig siya na ano po. Yan po.
Yan. Sino po pwedeng mag-try dito po? Kung medyo naunawaan po natin to. Yan. Wag po kayong matakot po magkamali. Ano po? Sino pong gusto mag-volunteer po na basahin po to? Ito. Na meron na po bang kaya? Or meron po ba tayong classmate dito na medyo may ano na po, background sa Greek po? Ayan po. Parang, ayan. Ako po muna. Ayan po. Ayan. Ta, te, to, ti. Sa pangalawa po, sino pong gusto? Ayan. Pa, pe, po, pi. Ito po, yung, ano to? Yan, yung M. As in, tapos samahan po natin vowels. Ayan, ma, me, mo, mi. Dito naman po tayo. Sino pong gustong mag-try? Ayan, yung beta. Ito po. Tapos kasama nitong ano. Ayan. Sige po. Try lang po. Babe, bo. Open mic lang po. Babe, bo, bi. Bi. Pwede pong palakas. Babi, bo, bi. Babi, bo, bi. Ito po. Parang medyo ano po, may na po yata yung boses. Ito naman po, yung sa ito. Tingnan natin. Yung theta. Ayan, as in TH. Yan po. Ta, Anyone na gusto mag-volunteer? to, Open mic lang po. Ta, Nakita po kayo ta, ni Pastor. te, to, ti. te, to, ti. Tito T. Tatandaan po ni Pastor Roderick yung mga nag-contribute po dito. May reward po sa kanya pagka natapos po natin. Book po yata na Ta, te, to, ayan. ti. Ano po? Ayan. Ka, Ka, ke, Ito po. ti. Grabe Ito po. ka, Yung ke, sigma naman. Po, Pastor. Okay, sige po ma'am. Sa, se, so, si. Aba, grabe Ito naman po. Ako po. Greek. Sige po, open mic lang po. Grabe. Parang Ba. tumatalon yung puso ko sa tawa ba. Ako po, Pastor. Mga classmate ko Ya, ye, yo, i. No. Ano po? Ako po, Pastor. Sige po, ano po? Open mic lang po. Na, ne, no, ni. Okay, ang galing po ni ma'am. Ito naman po. Masyadong magaling si ma'am. Yung iba naman po. Pagbigyan natin. Okay lang naman po magkamali. Pwede naman po natin kasi lahat po tayo dito na ano po, nag-aaral pa. Pa, Wag po nating pasinin yung mga viewers po. pa, te, po, Paras naman po tayong Krisyano dito Sige po. pa, pe, po, Hindi po siya ano delta po siya delta. Butso ko pa. Delta. Okay po. Da, Delta po yan. de, Ito pa. di. Okay. Sige po, tama po kayo. Ito, sa ano naman po, sa gamma naman tayo na may Go. yan. Tama po.
Wait lang po bago po tayo mag-proceed sa ano yan na chinek ko lang po yung naka-open mic yung pangalan. Okay. Sige po. Sino po sa last po? Okay. P. Yung hindi pa. Ayan po, ano po yan? Ayan po yung ro. Yung ano na yan, yung first letter na po yan. Ro, ra, re, ro, re. Alright. Thank you po sa inyong participation. Ano? Ayan, yung double consonants po naman. Ayan. Kung kanina, yung vowels po na pinagsama, ito naman po yung double consonants po. Yung KS as in Bix, and yung PS as in shops po. Ayan po, yung parang ano na yan. Are called double consonant because they are sound as two letters together. So yan po, yung pinagsama na po na consonants. Sige po. Kanina, medyo ano po nakasalos po, no? Ito naman, read po natin. Sino po ba ang gusto mag-try? Ito po. So, yan. Anyone po na gustong mag-try? Ayan, so, okay. Ito muna po tayo para balikan po natin yan. Yan po, two letters consonants po. So, pag nakita po natin yan, yung ano na yan, yung mu, saka yung pi, B as in bit po. Ayan, D. Pinapronounce po siya D as in dignity po. Yan, yung double G. Yung gamma. Yung dalawang ano po. Consonants na yan as in G. As in go po. So, yan. Yung tau siya ka sigma. Ayan. TS as in it's po. So, yan po. Yung tau, saka yung zeta. As in beds po. Yan po yung ano niya. Ganyan po siya pronounce. Yan. Hindi na po gustong mag-try. Kabisad mo na lang nga sa sakatatap na makabasa ka. Hello po? Ano po? Sorry po. Okay. Sige po. Sa ngayon, hanggang dun lang po muna tayo. Pero dito, i-overview po natin yung ano natin. Balikan po natin yung ibang pinag-aralan po natin. I-memorize po natin. Then, proceed po tayo sa ating pong pag-pronounce po nitong consonants po. The combination of the letters alpha and A as and E as epsilon and upsilon produce four different sounds po. Au, U are pronounced up, F, alpha, upsilon, yung epsilon, upsilon are pronounced po as up, F,
before yan po. Yung tama, yung kappa, papa, sigma, tau. Tama yun, para magkano sila. Eto po, may kaya na po bang mag-pronounce nito? Ito po yung ano po. Sige, ako na lang po muna. Ang pagkabasa po sa kanya, puntos. Ayan po, yung dalawang ano po na yan, vowels na yan. Then, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nakakamukha po siya ng, ito po, yung sigma. So, yun. Pisto. Iusa. Risto. Yokay. Pia. Yukolos. Yan po. Ganyan po. Ano yan. So, yan. Pinopronounce po yan. Ganyan po siya basahin. Putos. Yung proceed po tayo. Yung epsilon U, yung alpha, yung epsilon are pronounced an, n before vowel or before consonant po. Yan po yung beta, gamma, delta, lambda, mu, nu, rho. Ito po. Ako na lang po muna magbo-volunteer. Siguro. Pero kung meron pong kayang basahin po to, baka pwede po mag-volunteer. Ayan po, ako na lang po muna. Ayan po, le, Yunoya, Augo. So, yan po. Ganyan po siya pinopronounce. Yan po, yung auge. Yan po, proceed po sa ating next slide po. Okay, medyo ano na po pala tayo, no? Athena. Yan. Kalos. Puros. Permission to speak, Pastor. Ano pa, Pastor? Sorry po. Good evening po sa lahat, Pastor. State ko lang on my side. Wala po bang mas basic po? Ano pa? Wala pang mas basic po, Pastor? I guess. Okay. Inaano ko lang po. Hindi po to parang inaano ko lang po sa inyo yung example lang po to. Ay, okay. Yung basic lang po na tayo. Pinopronounce ko lang po sa inyo. Kagaya ng alpha, beta, epsilon, sigma, zeta. Doon po na pinakikita ko lang po yung overview. Yes po. Thank you po. Kung para magkaroon po tayo ng idea po kung paano natin to sa susunod na pag inaral po natin to yung mga ano na to. So focus lang po muna tayo. Tapusin na po natin tong slide. Ayan, tapos na po pala. Ayan. Thank you po. Para po sa susunod na ano natin, pagka na-master na po natin yung ating yung alpha, beta, gamma, ayan, yung epsilon, iota, yung mga alphabet letters po. Medyo may idea na po natin.
may idea na po na tayo kung paano po natin to binabasa po, no? So kung paano po siya yung pinopronounce yan. Yung combination po ng dalawang vowels din yung mga consonant po. Kung paano po siya i-pronounce po. So, yun po. Kruwo, yan po. Kontos, yung K-O, N-T-O-S, yan po. Yan po. Ito mag-aatako lang po sa inyo kung ano po yung mga susunod na ating ano. Siyempre, mag-aantayan po tayo pagka nakita po natin na yung mga classmate natin talagang kabisado na nakakasabay na po. Saka po tayo proceed sa ating pag-aralan po dito. So, yun po. Thank you po sa inyong pong suggest po